Yan, good day guys. Ito, another sharing na naman tayo ng mga tips about sa ating mga sasakyan. Ito, ngayon ay ginagawa namin ay Nissan Terra. Ayan, Nissan Terra na 2019 model. Ang makina niya ay YD25 o yung 2.5 engine ng Nissan. Ayan. Ngayon ang ginagawa namin ay EGR saka turbo cleaning. Ayan. So, sa pagbabaklas ng EGR at turbo cleaning, ayan, papakita ko sa inyo, ganyan. Yung EGR, ito yung pinaka-EGR valve nya na electronic type. Then, dito naman nakalagay yung mga intake manifold. Andyan yung mga intake, additional intake, papunta dun sa intake mismo. Ayan. Tapos dito naman nakalocate yung turbo. Ayan. Tapos ito, papakita ko sa inyo yung turbo na itong Nissan Terra. Ayan. Ito yung kanyang turbo, binaklas namin. Ito yung catalytic. So kapag kayo ay magbababa ng turbo, ayan, para madali nyo siyang matanggal, ibababa nyo na rin yung catalytic. So sabay yan, ibababa turbo sa catalytic. Tapos ito yung turbo nya. So ang tinakbo ng unit ay 40,000 plus. Ayan, at 2019. So 6 years na yung unit at ngayon pa lang siya matuturbo cleaning at EGR. So ideally sa paglilinis ng ganitong model, ayan, ng mga Nissan, ayan, kapag kayo ay more than 5 years na ang unit nyo, kailangan nyo nang magpalinis ng EGR sa turbo. Ayan. So ito, binaba namin, nakita namin na ayan o, ang kapal na ng carbon na naipon dito sa may turbo nya. Ayan. So ang magiging epekto nito, ang mangyayari, mahihirapan gumalaw itong ating lever dito. Ito yung wastegate. Yan yung wastegate eh. Ito kasi yun, ang nagko-control dito sa wastegate na to is electronic o yung tinatawag na turbo actuator. Ito po yun. Yan. So isa sa dahilan kung bakit minsan nasisira yung ganitong turbo actuator is dahil napepersa yung paggalaw ng ating wastegate mechanism. Ayan. Kapag maganit na po yan, igalaw, so mapepersa po yung ating turbo motor, turbo actuator motor. Ayan. Ang pinapagalaw po kasi niyan is yung nandito. Ito. Ayan. Gumagalaw po yan. Kita kasi. Ayan, gumaganyan siya. Ayan. Para i-allow yung exhaust gases na dumaloy at paikutin itong impeller na to. Yan. Kapal oh. Wala pang 50,000 yan pero ang kapal na ng carbon. Pero dito sa pump side, ayan, malinis pa. Ang kalimitan lang naman talaga nagdudumi yan is itong side na to. Kasi dito lumalabas yung exhaust gases na galing dun sa makina. Yan. So, dinadrive to ng exhaust gas. So, mas malakas yung, mas maraming gas na lumalabas doon sa ating makina. Mas malakas umikot itong turbine side. Ayan. So, mas malakas siya bumomba. So, kapag nahirapan na itong umikot, at yung lever natin dito ay nag-i-stack up na, ayan, ihina po yung performance ng ating makina. Kasi ang YD25 o yung mga 2.5 engine ng Nissan ay turbo engine yan. So once na ang makina ng diesel na 2.5 ay nagkaroon ng malfunction sa turbo, ayan, maglo-low power po yan. Maglo-loss power siya. So kalimitan nangyayari, ayan, nasisira yung motor dito. At ayan, papalitan lang yung motor o kaya buong actuator.
So yun, kapag kayo ay unit nyo ay 5 years na, ayan, maganda palinisan nyo na. O kaya naman kapag ang unit nyo ay tumatakbo na ng mga 50,000 mahigit, let's say mga 50 to 100 yan, pwede nyo na siya palinisan para at least malinisan yung ating mga ayan, component ng turbo, para maiwasan din na masira itong turbo kasi napakamahal po niyan. Pag bumili kayo ng brand new niyan ay almost 100,000 yan, brand new. Ngayon may mga nagbebenta na mga replacement nasa 35 to 45, kaso nga lang hindi ganun kaganda yung quality niya, kaya madaling masira. Ayan. Kaya yan, sinasuggest ko na pag more than 5 years na yung unit nyo, palinis nyo na ang inyong turbo para hindi umantong na masira yung inyong mismong turbo assembly. Ang nangyayari dyan kapag ganyan, nagkakaroon ng play itong turbo shaft nya, itong sa turbine nya, nagkakaroon ng play yan, kumakalog yan, kapag pwersado. At isa pa sa nakakatulong para maalagaan yung turbo natin is i-maintain nyo yung palit ng air filter, tapos yung langis, kasi sa kakulant. Ito kasing unit na mga 2019 na kapag ang turbo nyo ay ang naglo-lubricate, coolant sa kalangis, i-maintain nyo yung coolant nyo na lagi malinis, o yung coolant nyo ay nag-i-stay dun sa magandang quality. Kasi kapag hindi maganda yung quality ng coolant nyo na nakalagay sa inyo, maaaring sirain yung oil seal dito sa inyong turbo. Kasi may dumadaloy po na tubig dyan, yung tubig na yon o yung coolant, yun yung nagpapalamig sa ating turbo para hindi persado at hindi laging sobrang init. Ayan. So agad maaari yung coolant na nakalagay sa radiator nyo ay 50-50. Ayan. 50% ng tubig, 50% ng coolant. Ayan. Tapos yung langis, may langis din na nadali dito kasi yung tubig eh. Ayan. Ito naman yung langis. So yung langis nyo, maintain nyo lang din na laging malinis, o kaya naman lagi nyo lang palitan yung regular maintenance lang ng engine oil natin. Ayan. Tapos huwag kayo gagamit ng sobrang lapot na langis kasi mahirapan yung langis na makaakyat dito sa ating turbo. Kasi kapag gano'n ang nangyari, laging nahihirapan na umakyat yung langis dito, walang maglo-lubricate sa mga bearing yan dun sa loob. Ayan. So pwedeng makasira yon ng ating turbo. Tapos lagi kayo magpalit ng air filter para maiwasan din na magkaroon ng mga particles dito, kasi yun yung nakakapudpud dyan eh. Ayan. Kasi yung gap niyan ay maliit lang. So kapag yung air filter nyo hindi nyo napapalitan na may maintenance, yung mga alikabok, yung mga maliliit na bato, ayan, pwedeng gasgasin niya to eh. Yung mga blade niya. Ayan. Pag nagasgas yan, hihina na yung compression, hihina na rin yung vacuum. Kasi yun yung trabaho niya eh. Yan. So yun lang, ang kailangan nyo lang i-maintain yung air filter, coolant, at yung engine oil. Tapos palinis nyo lang yung turbo nyo after 50,000 o kaya naman more than 5 years. Ayan. Para at least maalagaan yung turbo. So yun yung maintenance ng turbo. At yung EGR sabay nyo na rin, kasi lahat ng dadaluyan ng exhaust kailangan hindi nabablock yun. Ngayon yung dadaluyan ng exhaust. Ayan. So ito yung yung EGR valve. So mula dito papunta dito, yan. Ito meron siyang EGR cooler. Ito na ngayon yung exhaust manifold niya. Ngayon ang daloy niyan papunta doon. Papunta dito sa EGR cooler. Yan, palalamigin ng tubig na dumadaloy diyan yung coolant. Tapos lalabas na yan dito. Ngayon yung exhaust gas recirculation na yon, dadaloy naman yun, tutulong naman para yung init na at yung carbon dioxide mabawasan dun sa ating mga sa exhaust pipe. Yan. Yun ang purpose ng EGR eh. Malesen yung exhaust gases na lumalabas sa ating environment. Yan. Kaya po kailangan i-maintain din natin na lagi malinis yung ating EGR,
Yan, pa EGR cleaning, intake manifold cleaning para hindi magbara yung ating EGR o yung mga carbon dyan, hindi mag-build up, kumapal, para hindi rin mahirapan paglabas ng mga exhaust gases. So yun lang guys yung maintenance ng ating diesel engine pagdating sa mga Nissan. Ayan. Kagandahan naman, matibay ang makina ng ganito, mga YD25, mga diesel engine, pati yung turbo. Basta alagaan lang dun sa linis ng turbo at ng ating EGR. Ayan, para ma-maintain yung good condition yung ating turbo. So pagawa nyo yan guys sa mga nakapagbaklas na, nakapaglinis na, kasi pag pinagawa nyo yan sa mga baguhan pa lang na nagbaklas nyan, yun lang, baka mamaya hindi maibalik ng ayos, magkaroon ng singaw, magkaroon ng leak, at magka-problema pa. Ayan, kasi matrabaho po kasing gawin niya kasi ang dami yung babaklas